Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. upang tayong lahat na tumugon sa paanyaya ng Diyos na magtipon upang magsalo-salo sa hapag na ito ng banal na misa. Ihanda natin ang ating mga sarili. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa itinanggap upang ito'y mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang binibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo. O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin dahil sa dakilang pag-ibig sa akin. Ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung
makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di malilimutan. Ang lungsod ng Siyon, kanyang iniligtas, bayang nasa huday muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat at sa Kanya nasasalaylay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ay maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagsundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba, na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay
buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog, at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya. Binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi ni Jesus sa kanya, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May isang guro na nagtanong sa isang bata, Totoy, ano gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko pong maging doktor para gagamutin ko ang aking kapwa. Tinanong yung isa, ikaw naman, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko pong maging abogado para ipagtanggol ko ang aking kapwa. Ikaw naman, anong gusto mong maging paglaki mo? Tanong sa pangatlo, gusto ko pong maging guro para turuan ko ang aking kapwa. Tinanong yung pang-apat, ikaw naman, anong gusto mong gawin paglaki mo? Gusto ko pong maging nurse para alagaan ko ang aking kapwa. Tinanong ngayon yung panlima, ikaw naman, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko pong maging kapwa para tiba-tiba. Nagtanong ang eskriba kay Jesus, sino naman ang aking kapwa? Hindi ba niya kilala ang kanyang kapwa? Nung panahon ni Jesus, kumitid ang pag-unawa ng mga Hudiyo kung sino ang kanilang kapwa. Bagamat sa aral ng Panginoon, ang kapwa ay lahat. Sa katuruan ng mga Hudiyo, ang kapwa ay ang kapwa Hudiyo. Kung hindi ka Hudiyo, hindi ka kapwa. Ikaw ay hintil, ikaw ay publikano, ikaw ay kaaway. Diba ang sabi dito? Sa hangad ng eskriba, na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya. Muli niyang tinanong si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Yun po ang konteksto. Bakit nagtanong ang eskriba kay Jesus, sino ngayon ang aking kapwa? Yayamang sinabi mo at sinasabi ng kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa. Para sa eskribang itong aking kapwa ay ang aking kapwa Hudiyo, my fellow Jews. So if you are a Samaritan or a Gentile, hindi ka kapwa. Pero hindi ganoon ang aral ng Panginoon. Binigyan din ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kwento kung sino ang kapwa.
ang tungkol sa mabuting Samaritano. Sino yung kapwa, yung halos patay na, matapos bugbugin, iniwan sa daan. Yun ang kapwa, ang nangangailangan kapwa. At ang ating tungkulin, sapagkat sa bandang huli, tinanong ng Panginoon yung eskriba, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa? Hindi nabanggit ng eskriba, hindi niya nasabi yung Samaritano. Ang sabi niya, yung nagpakita ng habag. Sapagkat hindi magandang ugnayan ng mga Hudiyo at ng mga Samaritano noong panahong iyon. Ay ang ginamit na halimbawa ng Panginoon na mabuti sa kapwa ay isang Samaritano. Yung nagpakita ng habag, hindi niya nasabing yung Samaritano. Sapagkat ang tunay na nagpakita ng pakikipagkapwa, yung Samaritano na nagpakita ng habag. Sino ang dapat ibigin? Ang kapwa. Sino ang kapwa? Huwag natin sundan ang panuntunan ng mga Hudiyo noon. Ng aking kapwa, ayun lamang ang aking kapwa Hudiyo. Sa atin ang ating kapwa, lahat. Pero imposible na magawa nating mahalin ang lahat. We cannot love all. We can only love individuals. Una-una, hindi naman natin nakakasama ang lahat. Sinong mamahalin natin? Kung sinong kaharap natin, kung sinong katabi natin, kung sinong kasama natin. Saan man tayo naroroon? Sa bahay, sa paaralan, sa trabaho, sa negosyo, sa karsada, dito sa Padre Pio, ang ating kapwa, yung katabi natin ngayon. At sino mang nangangailangan ay ating kapwa. At anong ating dapat gawin? Makipagkapwa. Dati merong TV program, si Orly Mercado, na ang pamagat ay, kapwa ko, mahal ko. Yung kapwa ko, mahal ko, ay pagre-rephrase ng utos ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa. Sa makatuwid, ang kapwa ko, dapat, mahal ko. Paano ipinakita ng Samaritano ang pagmamahal? Matindi. Bakit? Samantalang yung naunang dalawa, nakakalungkot, parehas pang pari. Ang isa'y pari, ang isa'y lahi ng pari. Saserdote at levita. Sila'y lumihis. Pero itong Samaritano, matapos makita yung hinarang, anong kanyang ginawa? Nilapitan siya. Isa-isahin po natin. Binusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at tinalian. Isinakay ang tao sa kanyang sinasakayang asno. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Di pa natapos. Kinabukasan, dumukot ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay po panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano pa ang kakulangan ko, babayaran ko sa aking pagbabalik. Detalyadong detalyado. Sa makatuwid, itong Samaritano ay may kakaibang kabutihan. Hindi na kontento, hindi natapos ang pagtulong sa first aid, assistance. Ang kanyang tulong, sinigurado niya na ang taong ito kaya na uling tumayo sa sariling paa, kaya nang mamuhay mag-isa. Tiniyak niya na buhay, magaling. Ganong klaseng tulong ang ipinakita ng Samaritano. Tayo ho, madaling makontento sa tulong na ayuda. Hindi ko sinasabing masama. Pero kung yan ay perang ginamit ay galing sa atin, hindi yan ayuda. Hindi yan tulong. Galing sa atin sa ating tax. Ay di ibinalik lang sa atin yung ating ibinayad, hindi yung tulong.
Ang tunay na tulong, gaya ng sa Samaritano, galing sa sariling bulsa. Kung tayo tutulong, atin na hong gunagunahin. Mahirap ito. Mas madali yung pag nakapag-abot. Siya, sige. Sige na. Aalis na ako. Naabutan na kita. Natulungan na kita. Tayo kaya, paano tumulong? Ako kaya, paano tumulong? Naalala ko yung kwento ng dalawang pari. Nangyari ito 1980s. Mula Lucena sila'y pauwi ng Lipa. Along the way, may nadaanan silang jeep na nakatigil. Tinigilan nila. At tinanong sa driver, anong problema? Naubusan ng diesel. Hindi maiwanan ang jeep. Ang ginawa ng dalawang paring ito, tumakbo. Siyempre, sakay sa sasakyan, tumakbo yung sasakyan. Bumili ng diesel. At pagkatapos, bumalik, iniabot doon sa tao. Laking pasalamat ng tao. Hindi naman nagpakilala yung dalawa. Maya-may umalis na. Habang daan sila'y nag-uusap, ang sabi ng isa, Father, we have multiplied ourselves with what we did to that person in need. Pinarami natin ang ating sarili. Ang sagot ng isang pari, nakausap, no, we multiplied Christ. At yun ang ginawa ng Samaritano. Sa kanyang pakikipagkapwa, pinarami niya si Kristo. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na sa simbahang simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Yamang binuksan ng Diyos ang ating kamalayan, na ang lahat ng tao, tayo'y magkakapatid. Sama-sama tayong dumulog sa Kanya upang matutuhan natin ang halimbawa ng mabuting Samaritano na nagpakita ng habag sa kanyang kapwa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang batas ng pag-ibig ang maghari sa simbahang katolika at nawa ang pag-ibig ni Hesukristo sa sanlibutan ay maging buhay at maisagawa ito sa pang-araw-araw na buhay ng lahat ng mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tunay na diwa ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang magharing batas, nawa sa sanlibutan at mabuksan nawa ang kaisipan ng sangkatauhan na ang bunga ng pag-ibig ay kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay sumibol nawa sa puso ng mga taong natutulad sa mabuting Samaritano na maging tagapaghatid ng pag-asa sa mga taong kapuspalad at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kautusan ng pag-ibig
na ipinagkaloob ng Diyos sa hinirang na bayan ay gawin nating buhay sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamahal natin sa ating pamilya at sa mga taong nasa ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, makita mo nawa ang aming pagsisikap na maisabuhay ang batas ng pag-ibig sa pakikitungo namin sa aming kapwa. Magbunga nawa sa amin ang lahat ng ito sa pagkakaloob mo sa amin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang kadakilaan mo, Hosana, Hosana, itaas. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat
hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito'y nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay punitain, sarili ay inihain, bilang pagkain, pinagsasalo natin, Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang mga handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ng mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ang iyong lingkod na si Papa Leon, 14, ang aming obispo, Gilbert, ng lahat ng mga obispo at mga pari, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat sulok at paning ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo.
na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ng lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Raise your eyes now, is going, for our God is pouring down. Something meant for you and many will find a way in like a flame always burning. May my soul rise to you, source of life that has no ending. All that's past, I trust in you. Like a flame, my hope is burning. May my soul rise to you, source of life that has no ending. All life's path, I trust in you, source of life that has no ending. All life's path, I trust in you. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Pakiingatan po ang inyong mga gamit, panatilihin ang kalinisan, ang kaayusan at ang diwa ng pananalangin dito po sa loob at labas ng ating simbahan. Naririto po ang total ng ating koleksyon itong nakaraang linggo. Maraming salamat po sa inyong kabutihang loob. At available po sa ating tindahan ang healing bundle ni Santo Padre Pio. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Santo Padre Pio. At katapusan, itinagagalak namin ipaalam sa inyo na open pa po ang ating slots sa pilgrimage sa Roma from October 3 to 17 ngayong taong ito. Ano ang mga ari niyong maranasan? Makadalaw sa puntod at makapanalangin ng yumaong Pope Francis. Makapasok sa Jubilee Doors ng 4 major basilicas at iba pang mga simbahan. Makabisita sa Assisi, sa bayan ni na San Francisco at Santa Clara. At syempre, tutungo sa lugar ni Santo Padre Pio sa San Giovanni Rotondo at saka sa kanyang bayang Sinilangan sa Pietrelcina. At posible ring magkaroon ng audience with our new Pope, Pope Leo XIV. Sa mga interesado, gustong sumama, maaari po kayo makipag-ugnayan, alinman kay Father Ian o kay Crisel, sa mga telepono bilang 0998-307-0680, 0977-803-4197. Magsitayong lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng mga banal at ng Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.